Kamusta? Aking mahal na kapatid na lalaki, kapatid na babae, naway sumainyo ang biyaya ng Panginoong Hesus sa iyong buhay at sa iyong pamilya, ngayon at magpakailanman. Amen? Ako si Pastor Antonio Jr. at ako'y lubos na natutuwa na nandito muli upang magdala sa iyo ng isang napakalakas na mensahe. Mga kapatid, naglagay ang Diyos dito ng isang pinagpalang mensahe. At sigurado ako na tatama ito sa iyong kaluluwa sa isang napakamakapangyarihang paraan na kung maniniwala ka sa kapangyarihan ni Jesus, makikita mo ang kanyang kamay sa iyong buhay. Kahit pa sa gitna ng pinakamabibigat na pagsubok at bagyo. Amen? Kung ikaw ay unang beses na pumasok dito sa channel, tandaan mo na hindi ka nag-iisa. Dahil may libo-libong kapatid kay Kristo na mananalangin din kasama mo. Ipagdarasal namin ang iyong pamilya, kalusugan, trabaho, at lahat ng kailangan mo ngayon. Ito ay mga tao mula sa iba't ibang lugar ng Brazil at ibang bansa na naglalaan ng oras para magkaisa sa kadena ng pananampalataya at panalangin. Gusto ko kayong mayakap at makapagbahagi tungkol sa kadakilaan ng Panginoon. Alam kong may distansya tayo, pero nagkakaisa tayo sa Espiritu at pananampalataya sa iisang Diyos na nagpadala kay Jesus para sa atin. Amen? Sisimulan na natin ang mensahe ngayon. Bago iyon, paki-subscribe sa aking channel at i-activate ang notification bell para araw-araw ko kayong maabot gamit ang salita ng pagpapala at kaligtasan. Sabay tayong lalakbay dahil mahirap ang mundo, di ba mga kapatid? At habang lalo tayong nagpapalakas sa isa't isa, lalo ring magpapakita ang Espiritu Santo sa ating kalagitnaan. Marami na akong natanggap na patotoo ng kagalingan, himala, at mga bagong oportunidad sa trabaho. Patuloy gumagawa ng dakilang bagay ang Diyos. Amen? Kaya nais kong basahin kasama mo ang awit 32:6 na ganito ang sabi. Ang lahat ng tapat ay manalangin habang ika'y naroon pa. Kapag tumaas ang maraming tubig, hindi sila maaabot nito. Amen? Mga kapatid, alam ko na tayong lahat ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga paghihirap at normal lang na manalangin tayo na iligtas tayo ng Diyos sa mga sitwasyong ito. Siyempre, wala namang masama doon dahil sa totoo lang, walang may gustong magdusa, hindi ba? Minsan mga kapatid, sa halip na ilabas tayo ng Diyos sa problema, mas gusto ng Panginoon na samahan tayo rito. Gusto ng Diyos na makasama tayo sa buhay kahit nasa disyerto tayo. Sinasabi sa talatang ito na hanapin natin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Ang pangako, kung gagawin natin ito, hindi tayo maaabot ng tubig kapag tumaas ang baha. Gusto kong sabihin, madalas mo lang hinahanap ang Diyos kapag lumala o humirap ang sitwasyon. At hindi iyon mali. Mas hinahanap natin ang Diyos kapag may pagsubok, may sakit ang mahal sa buhay, o may problema sa kalusugan at pera. Hinihikayat kitang palakasin ang sarili mong espiritual araw-araw. Hindi lang tuwing linggo ng gabi sa simbahan. Alam ko na baka di ka sanay magdasal tuwing umaga o gabi, kaya nga ako nandito. Gusto ko lang maging isang tagatulong, isang tagapagpalakas ng loob. At mas madali talaga kapag nagsasama-sama tayo bilang pamilya para magdasal kapag sabay-sabay tayong nagdarasal kasama ang iba, hindi ba? Kaya, samahan mo kami sa umaga at gabing pagdarasal dahil pinapalakas ka nito espiritual. At kahit dumating pa ang mga pagsubok sa buhay mo, hindi ka matitinag dahil ang pananampalataya mo ay magiging matatag. Amen? Maraming tao ang nagtayo ng bahay sa buhangin dahil hindi nila isinasabuhay ang salita at hindi nagdarasal araw-araw. Sinabi ni Panginoong Hesus na kapag dumating ang bagyo, malaki ang pagbagsak ng taong hindi nagpatatag. Hindi siya nag-ugat at di itinayo ang bahay sa bato. Mga kapatid, sa talinhagang ito na sinabi ni Jesus tungkol sa bahay sa bato at bahay sa buhangin, sinabi niya na dumating ang mga bagyo at baha sa parehong bahay. At ipinapakita nito sa akin ang isang bagay na matagal ko nang natutunan sa aking paglalakbay bilang Kristiyano, na ang katotohanang hinahanap natin ang Diyos at may pananampalataya tayo, hindi ibig sabihin na mawawala ang pagsubok, kundi laging nandyan ang Panginoon sa tabi natin. Isa sa paborito kong halimbawa sa Biblia na nagbibigay inspirasyon tuwing may pagsubok ay ang kwento ni Daniel sa yunggib ng mga leon, na makikita sa kabanata 6 ng aklat ni Daniel. Iminumungkahi kong maglaan ka ng oras mamaya para basahin ito
dahil napakamakapangyarihan nito. At sinasabi sa Biblia na si Daniel ay isang taong matuwid, lubos na tapat sa Diyos. At dahil dito, pinangalanan ko ang aking anak na Daniel, dahil siya ay isang lalaking may takot sa Panginoon. Ayon sa Biblia, nanirahan si Daniel sa Persia na ibang-iba sa kanyang kultura. Malayo siya sa Israel at kahit ganoon, hindi siya naligaw ng landas. Dahil sa kanyang katapatan at husay, nagtiwala sa kanya si Haring Dario, kaya nainggit ang ibang pinuno. Nagplano ang ibang pinuno laban kay Daniel at pinapirma ang hari sa batas na nagbabawal sumamba sa iba, kundi sa hari sa loob ng 30 araw. Pero mga kapatid, napakatapat ni Daniel sa Diyos. At alam niyo ba ang ginawa niya? Sa halip na tumigil sa pagdarasal, ipinagpatuloy niya ang kanyang nakagawiang pagdarasal. At siya ay nahuli sa akto. Nalungkot ng husto ang hari dahil mahal niya si Daniel. Pero kung hindi niya ipapatupad ang batas na pinirmahan niya, maaaring magdulot ito ng malalaking problema sa kanyang pamumuno. Itinapon si Daniel sa yungib ng leon para lapain. Kaya mo bang isipin ang sitwasyong ito? Kaya mo bang ilagay ang sarili mo sa kalagayan ng lalaking lingkod ng Diyos na gumagawa ng tama? Matuwid at makadiyos ang lalaking ito, ngunit kinuha pa rin siya.